Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay yung Romans chapter 15 verse 4. Ito yung about endurance and hope. So, New International Version, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So, in Tagalog translation, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. So, ang main point ng Bible verse na ito is kailangan natin maging matatag through the Bible. Magiging matatag tayo when we live upon the Bible kapag nagre-rely tayo sa mga kasulatan ng Diyos, which is nakapaloob sa Bible. And itong Bible kasi, hindi lang siya simply about kasulatan ng Diyos. Ano talaga siya, parang yung buong buhay ni Lord, yun yung mismong pinaka nakalagay sa Bible. Kumbaga, yung Bible is umiikot at nakasentro sa Kanya. Kagaya ng mundo natin na nakasentro rin sa Kanya. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, history must not repeat itself. So, 'di ba, kapag tayo, mga tao, 'di ba, nagkakamali tayo, likas nga sa ating makagawa ng kasalanan dahil likas na makasalanan tayo. So, kapag nagkakamali ba tayo, gusto pa natin yung maulit? Ako kasi personally hindi. Hindi ako umiiwas hindi ko sinasara yung sarili ko sa pagkakamali. Kasi alam ko na magkakamali at magkakamali ako. Kahit sa isang minuto, kahit sa isang segundo pa yan, isang oras. Kasi sa pamamagitan ng mga pagkakamali na yun, dun tayo natututo di ba? Pero kasi ang point dito, once nagkamali ka and nakuha mo na yung life lesson mo, nakuha mo na kung ano yung gustong iparealize sa'yo ni Lord, uulitin mo pa ba? Di ba parang ano na kasi yun parang katangahan na, di ba? Hindi naman masama magkamali. Pero yung nagkamali ka, tas inulit-ulit mo pa, yun na yung katangahan, di ba? Sorry sa term, pero parang ang ano na kasi nun, parang ang childish na tingnan, di ba? Kaya tayo nagkakamali, pero para matuto. Pero kung nagkakamali tayo, at hindi tayo natututo, kaya inuulit-ulit pa natin gawin, di ba? Halatang hindi nananahan sa buhay natin si Lord. Halatang hindi natin na-open yung sarili natin sa Kanya. Kasi, even though siya na yung lumalapit sa atin, tayo pa mismo yung pilit na gumagawa ng kasalanan. Tayo pa mismo yung pilit na gumagawa ng mga ikapapahamak natin. Like for example, tayo 'di ba, especially yung mga laki sa hirap. Kung ano ba yung mga maling desisyon ng ancestors natin, ng parents natin, ng older generation sa family natin, gagayahin pa ba natin? 'Di ba mostly nga sa atin, gusto natin i-break yung generational chain, 'di ba? Iba sa atin gusto i-break yung kumbaga yung family traditions, yung ganun. Hindi ko masabi yung right term or yung right word. Pero mostly sa atin, especially ako, may gusto akong baguhin, 'di ba, sa pamumuhay ko. Especially kapag iniisip ko or when I'm thinking about my future. May mga decisions, life decisions, or may mga actions, may mga pangyayari sa family ko na hindi naman sa hindi ko gusto, pero if I were to choose, kung papipiliin ako, hindi ko siya gagawin in the future, especially kapag nagkapamilya na ako. Di ba yung mga ganong bagay? Like for example din, yun sa financial decisions, yung mga ganon ba? Basta yung mga practical, alam naman na natin yun eh. Hindi ko kasi siya masabi, nasa dulo siya ng dila ko, pero ayun.
Ang main point lang naman nung number 1 is yung history, kung ano yung mga maling nagawa before, hindi na siya dapat ulitin. Although hindi natin dapat isara yung sarili natin sa pagkakaroon ng kasalanan or makagawa ng mali. Kasi diyan tayo natututo, di ba? More on mas hilingin natin na bigyan tayo ni Lord ng grace para malagpasan yung mga challenges na binibigay sa atin. So, number 2, history teaches us endurance. So, endurance meaning katatagan, maging matatag. So, in every challenges na binibigay sa atin ni Lord, wag natin isipin na, ay hindi ako mahal ng Diyos. Ay, bakit niya pinaparana sa akin to? Diba madalas natin kino-question siya ng ganyan. So, ang hilingin natin is yung grace niya na ma-endure natin yung lahat ng challenges na dumadaan sa buhay natin. So, yung history daw sa Bible, yung biblical history, like yung kay Job, which is yung perfect example nga daw ng someone who has the biggest endurance, sabi nga ni Pastor Russell. Kasi siya yung halos, di ba, sobrang nakaka-ano ng story niya kasi parang halos lahat ng challenges na binigay sa kanya ni Lord. Namatayan siya ng family, kung sino-sino sa family niya nawala sa kanya. Yung mga kayamanan niya nawala. And parang nagkasakit yata siya yung sa mga laman niya, tinubuan ng napakaraming sugat, di ba? Pag iniisip mo lang, parang pag tayong mga simpleng tao, hindi natin kakayanin. Pero siya, nagtiwala lang siya kay Lord and kailanman hindi niya sinisi si Lord sa mga nangyari sa buhay niya. In-endure niya lahat yon. And at the end of the day, lahat na nawala sa kanya is bumalik, di ba? Triple pa. So, all we have to do is trust the Lord and just have endurance. Na katulad nga ng tinuturo ng, sabi nga rito, history teaches us endurance. So, number 3, history gives us hope. So, yung biblical history sa Bible is, di ba, once mabasa natin yun, doon tayo nakakakuha ng lakas. Doon tayo nakakakuha ng pag-asa sa mga salita ni Lord. Kaya nga, di ba, lagi tayo sinasabihan to read the Bible. Kapag may problema tayo, kapag may concern tayo, rely to the Bible. Kasi nga, it gives us hope. Si Jesus Christ, yung pinaka-hope natin, siya lang yung dapat natin panghahawakan kasi siya yung magliligtas sa atin. Siya yung nagligtas sa atin and siya lang yung patuloy na magliligtas sa atin. For the application naman, number 1, learn from history and build on it. So, gaya nga nung sa teaching kanina, di ba? Yung history natin, dapat inaaral natin. Dapat may natututunan tayo, hindi na para pa makommit ulit yung mga maling decisions or yung mga maling bagay na pasok sa history ngayon. Kailangan yung history na yun is maging stepping stone natin para magkaroon tayo ng proper foundation, di ba? Para sa in the future, in the present, kasi nga sabi, history. Learn from history and build on it. So, kailangan natin gawin foundation yung history para makapamuhay tayo ng tama in the present and in the future. Number 2, endure suffering and trust God's grace. Yun nga, sabi ko kanina, wag natin hilingin na alisin ni Lord yung mga challenges sa buhay natin. Ang hilingin natin is yung grace niya na ma-overcome natin yung mga challenges na dumadaan sa buhay natin. Kasi yun naman yung tama. Hindi tayo matututo kung walang challenges, diba? Ang kailangan natin is yung endurance para ma-overcome yung mga challenges na binibigay niya sa atin. Kasi wala naman siyang ibibigay sa atin na alam niyang hindi natin kakayanin, di ba? Number 3, remember Jesus and focus on hope. So, lagi lang tayo sa Kanya magre-rely, sa Kanya lang tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa problema mismo, kay Lord dapat. Kasi, siya lang naman yung makakasolve ng mga problema natin. Siya lang yung makakapagsabi sa atin kung ano ba yung proper solution para sa problema natin. Sabi nga, sa Kanya lang tayo magtitiwala, huwag sa ating sarili. And sa Kanya lang tayo kakapit. And with that, magkakaroon tayo ng hope, especially when we rely to the Bible, di ba? So, ayun, kay Jesus Christ lang tayo kakapit and always remember to rely to the Bible kasi yun lang yung mapanghahawakan natin sa habang buhay natin.